dear beloved, Boss Mike, Cervera. Oh, para naman sa katuwaan ng mga DDS na tatanga-tanga, eto na, ang digong nyo, makikita nyo na. Kasi hindi na nga uubra, mga kababayan, yung kanilang mga, mga pasakalit, style o mga estratehiya na si Digong ayaw nilang paharapin sa korte dyan sa ICC, wala na ho. Oo. Yun po ay hindi na ho mangyayari sapagkat napatunayan na nga ho ng mga dalubhasa na talagang si Rodrigo Matandang Duterte, mga kababayan, may kakayahan para tumayo, para magbigay ng kanyang mga testimonya at sumagot sa mga katanungan laban po sa mga inaakusa sa kanya. Eto na. Pasok! Ahensya ng gobyerno dahil sa posibleng banta ng Nipah virus. Wait yan. Hindi yan. Ito. Pasok. Ito na. Pasok, mga kababayan. Ito na. Rodrigo Duterte sa wakas makikita na ng mga DDS. Nako, magsaya na kayo ha. Dahil makikita nyo na. Sa wakas, halos kulang-kulang isang taon yung hindi nakita ito. Di ba? Maraming drama, mahaba na daw yung buhok, long hair na, at kung ano-ano pang mga sinabi na tila bang nagpapaawa na kinontra na nga ho ng mga dalubhasa dahil hindi daw totoo yung mga sinasabi ng mga magkakapatid na mga Duterte, lalong-lalo na ho si Sara at saka si Pulong Duterte, na may sira na ang ulo yung tatay nila. May sira na daw, hindi na daw ho nakakaalala. Kaya sira na ang ulo ni Duterte. Hindi daw ho, nananatili daw hong malinaw at kaya pa hong umunawa at sumagot sa mga katanungan. Pakinggan ho natin to. Pasok! Planchado na ang confirmation of charges hearing para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Itinakda ng Pre-Trial Chamber 1 ang 4 na araw na pagdinig simula February 23. So yan February 23, mga kababayan, ay magsisimula na masisilayan na nila si Digong kung anong itsura. At sana matauhan na sila na yung mga propaganda, yung pong mga pinagsasabi ng kulto ni Duterte sa dahig ay hindi ho totoo, kundi ito po ay malaking kasinungalingan. Di po ba? Ito na. Hanggang 27, pagtitiyak ng ICC, tutugunan ang pangangailangang medikal ni Duterte. Hindi papayagang lumampas ng 3 oras ang bawat pagdinig. Okay naman pala Meron pong, kita nyo ho kahit na po ganon, inaalala pa rin nila yung kalusugan ng matanda. So, ang pagbibigay ng testimonya ni Digong ay hanggang 3 oras lang daw po at hindi po lalabis doon. Mga kababayan, marami na hong itatanong, marami na hong malalaman ng mga tao kung ano yung kanyang mga sasabihin at kung ano yung magiging kanyang alibay. Ano po? Doon po tayo. Aantay po tayo, no? Ng kung ano mangyayari. Tuloy. Karoon din daw ng breaks kada oras. Samantala, pinayagan na nga. Meron din break kada oras sa 3 oras. So, ibig sabihin, 3 beses magbe-break. So, talagang pabor na yan kay Digong, Rin ng ICC Pre-Trial Chamber ang 29 na aplikante na tumistigo matapos kilalanin bilang biktima nga sa kaso. 20 siya, marami ho yan Siyempre, baka sabihin na naman ng mga DDS bakit 20 lang? Di ba libo-libo yung sinasabi niyong biktima? Mga kababayan ko, hindi naman ho lahat nung libo-libo na yon kailangan pumunta roon sa ICC. At syempre, yung iba dyan, mga kababayan, meron ding mga walang kakayanan o hindi qualified na pumunta roon sa ICC para po magbigay ng testimonya. So, yung pong 29 na yun, sapat-sapat na. Hindi na ho kailangan ng marami sa madaling salita. Sabi nga nila, kahit isa nga lang daw, yung pong magbibigay o magiging saksi sa kaso ni Duterte, pwede na. Di ba? Nung araw tinatalakay natin yan, kahit isa lang ho, pwede na. Nako, eto na.
Oh, tuloy. Habang higit 200 pa namang aplikante ang sinusuri pa or partially approved. Nako, mga kababayan, bukod po sa 200 mahigit pa, bukod sa 29 aprobado na, meron pa hong 200 mahigit na aplikante para po, mga kababayan, maging witness laban kay Duterte. Laka, Duterte, yari na. Mag-iiyakan na naman yung mga panatikong mga tatanga-tanga, mga bobo, mangmang na mga DDS, ano? Alam nyo naman yung mga yan, hindi naman tumitingin sa mga ebidensya. Basta sila, puon nila si Duterte. Diyos nila si Duterte. Yun lang po yun eh. Doon lang sila nakapokus kay Duterte. Wala nang iba. Ganon, mga kababayan ko. Tuloy! Hoy, sina Attorney Joel Butuyan, Attorney Gilbert Andres, at isa pa ngang abogado mula sa Office of Public Counsel for Victims para nga maging legal team ng mga biktima. Nako, ayan na. So yan, yung mga abogadong nabanggit, wag na nating masyadong pagkatutukan. At tayo, nasisigurado natin ngayon, meron hong mga saksi, meron hong mga abogado na silang magiging consul ng mga biktima ni Digunyo. Oo, ito po yung mga kababayan, mga sumisigaw na mga nawalan ng mga anak, nawalan ng magulang, nawalan ng kapatid, kamag-anak, at mahal sa buhay, sa madaling salita. Patay. So ngayon, ano po masasabi nyo dito, mga kababayan ko? Kasi mga kababayan ko, ito yung hindi maintindihan ng mga daughter tads. Ito po yung hindi maintindihan ng mga DDS. Opo, kaya sila'y natatawag na tatanga-tanga, mga bobot, mga mangmang. Gawa nga ng andyan na nga sa korte ng ICC, dinakip na si Digong para harapin yung lahat ng kaso na yan. Abay, sila'y sige pa rin po ng sige. At talagang ang ginagawa nila, mga kababayan, abay, samba pa rin. Para bang wala na silang titig ng iba. Hindi na nila aalamin at hindi na nila pag-aaralan yung pong mga yung mga kaso at yung mga tao na nagrereklamo laban dito. Di ba? Di ba nga tinatawag nilang bayaran yung mga nagrereklamo na yan? Di ba tinatawag nilang mga hindi naman daw totoong mga biktima ni Digong yan? Di ba? Tama, mga kababayan ko? Yan. Nako. Next natin, mga kababayan ko, etong si Sara, tignan nyo. Paano ba naman? Paano ba naman kasing kakatigan itong itong kampo ni Duterte? Sabi ko sa inyo nung araw, eto ang problema. Ang kaso ni Rodrigo Duterte. Yan, mga kababayan. Nakikita nyo yan? Si Sara Duterte. Alam nyo, sa totoo lang, naniniwala ako sa sinasabi ni Montulfo eh. Ano yun, Boss Mike? Yung sinasabi ni Montulfo na itong si Sara Duterte, hindi niya mahal talaga yung tatay niya eh. Biruin nyo yung mga sinasabi, yung mga lingwahe, yung mga pananalita na hindi po papabor sa kanyang ama, ay yung po laging ginagawa. Pakinggan nyo po yung sinasabi niya. At tinuligsan na naman ang ICC na bias daw. Kundi ba naman tanga talaga to, no? Talaga namang nagtatanga-tangahan dahil ayaw niya talaga na mapalabas muna yung tatay niya. Si Sara Duterte ang gumagawa ng kaparaanan talaga na para madikdik siya. Ano po, mga kababayan? No? Matindi. Eto, pakinggan nyo, mga kababayan ko. Pasok! Prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte. Na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no? Hindi siya court of justice. Ma-filma niya indirectly. Di na tamusaligan ng ICC. Uy, maghuna-huna na lang. Diba no? Pag nagsalita, bobo talaga no? Ang hina ng ulo. Pagsasalita lang ni Sara, mga kababayan halatang-halata nyo na mahina talaga Yan, Prejudge na nila ang kaso ni Rodrigo Duterte. Na-prejudge na po nato ang ICC as a biased political court, no? Ay kita nyo, biased political court daw ang ICC. Paano mga kababayan na mapagbibigyan talaga noong pa umpisa pa lang na makulong si Digong, si Sara, ganyan na hulagi yung sinasabi niya na lagi niyang pinaparatangan ang ICC na walang magandang gagawin sa kanyang tatay
na si Rodrigo Duterte. Ngayon, eto na naman, may bago na naman. Sinabihan po, mga kababayan, ni Sara Duterte, bias daw. Oo, bias daw ho ang ICC, ang korte na yan. Alam nyo mga kababayan, normal lang ho yan sa mga tulad ni Sara. Bakit to? Hindi ho nag-iisip ito eh. Sa madaling salita ho, mahina ulo eh. Kung iisipin naman natin, tulad ng mga naririnig natin na hindi niya mahal yung tatay niya, baka yan naman ho, yung kaparaanan niya, para ho, lalong madiin, lalo hong tumagal, at lalo hong si Duterte ay manatili na diyan po sa kulungan. Nakita niyo ho, mga kababayan, yung ganyang pag-iisip at pananalita. Sa palagay niyo, makakatulong yan sa kanila, sa tatay niya? Hindi ho. Oo. Kaya nga ho, sabi ko sa inyo, napakabobo na lang ng mga tao na naniniwala kay Sara Duterte. Hindi nyo ba pansin? Hindi nyo ba nahahalata na talagang napakahina ng ulo ng Sara Duterte na to? O talagang likas lang talagang mga mangmang kayo? Ayan na ho, mga kababayan, sa pananalita pa lang, halatang halatado mo na. Pero sige pa rin kayo ng suporta, no? Tuloy. Hindi siya court of justice. Makita niyo. Si Sara, panay, hindi ko man mo masyadong naiintindihan yung kanyang Bisaya, no? Subukan nyo hong unawain. Di na tamusali ka ng ICC. Uy, maghuna-huna na lang siguro karon ba sa edad ni PRD, he's about to turn 81. Kita nyo mga kababayan, alam mo na palang matanda na rin. Puhon-puhon, maluoy ang Ginoo. Ang huna-hunaon na lang nato no kung unsa ang makahatag og moral support sa iya. Kita nyo, ang unahin na lang daw mga kababayan kung saan sila makakakuha ng moral support. Ibig sabihin ni Sara Duterte, ayan, aminado, simpatya lang ang kailangan niya. Simpatya para sa kanyang kandidatura sa parating na 2028. Yun lang po yan, kita nyo, sa kanya na mismong galing bunganga. Ginagamit niya lang yung tatay niya. Ano daw ang kailangan? Yun na lang. Unahin na lang daw yung simpatya ng taong bayan para kay Duterte. Kaya ang ginagawa nila, kung ano-ano na lang, yung sinasabi na nakakaawa para kay Rodrigo Duterte matandang digong. Di po ba? Ano sinasabi nila? Hindi na nakakakain, di ba? Hindi na nakakapag-isip ng tama. Nabagok nga nung nakaraan, bumagsak, nawalan ng malay. Ganun ho lagi sinasabi. Kasi nga ho, ang gusto lang nila ay simpatya. Kumukuha ho sila ng simpatya sa mga bobo at tanga. Nakatulad ng mga DDS na nandito na comment ng comment na wala namang bearing at wala namang kinalaman sa tinatapik ko. Di ba? Kita nyo, mga kababayan ko, ewan ko sa inyo, kung hindi nyo pa napapansin, talagang kung ano yung sinasabi namin sa inyo, yun na talaga. Nato na hunaon ang ICC because clearly, dili man siya nag-iisip ka pa. Ang hina sa public speaking, ang hina ng utak mag-isip ng kung ano sasabihin. Mga kababayan ko, yung mga ginagamit ng mga salita, mga kababayan, napakabababaw. Mga kababayan, di ba? Sabi nga ni Alicia, bobo kasi. Yan. Kayo na ho may sabi niyan, hindi ho ako. Kayo ho ang may sabi dito kay Sara niyan, hindi ako. Kayo, alam na alam nyo na yan. Ayan, tingnan nyo magsalita. Ayan, tingnan nyo magsalita. Loading. Unbiased. Makitaan man nimo sa mga judgment nila, sa mga order. Kita nyo, isa pa to mga kababayan ko. Pwede naman mag-English, pwede naman mag-Tagalog para mas naiintindihan ng nakakarami. Pero si Sara Duterte, hindi nyo ba napansin? Salita ng Bisaya. Eto, presidente lang ba ng mga Bisaya ang ina-applyan o presidente ng pangkalahatan ng buong Pilipinas? Kasi mga kababayan ko, ang Pangulong Bongbong Marcos Ilocano. Di ba? Pero kita nyo naman nagtatagalog at Inglesero. Bilang Pangulo, para naman mga kababayan hindi ito nakakahiya sa international community,
kailangan naman makita nating matalino. Pero mga kababayan, yung talino, sabi ko nga sa inyo, hindi rin naman nakikita kay Sara Duterte nyo. So paano natin sasabihin na po pwede na si Sara na itakbo sa 2028 kung ang ulo, mga kababayan ko, nakabaon sa semento? Diba? Ibig sabihin na nakabaon sa semento, mga kababayan, makitid na makitid, hanggang dun lang kaya nabaon sa semento. Ayun na, mga kababayan, ang humusga. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!